This portion is brought to you by Gamefowl Magazine and in part by Cockfights, Bladed Warrior, and Sabong News. Sa mga ka-agri, para sa usapang agrihan, laging manood ng Agri TV. Hayop ang galing! Hayop sa laman! Hayop sa impormasyon! Hayop sa pangnegosyo! Hayop sa dating! Agri TV! Hayop ang galing! Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Ay! Magandang araw po mga ka-agri! Ako na naman ang tumambad sa inyong telebisyon dito sa ating ikatlong episode ng ating ikatlong season. At ikatlo, puro tatlo, nabanggit ko, dapat hindi rin nag-iisa ang katulad ko. Dahil dito nga po, tatlo kami. Kasama ko po ang napakaganda at napakabait na si Ma'am Vanji Go at si, ano po siya? Candy Crush. Candy Crush, ha? Sweet ang pangalan, ha? Ma'am Vanji, ang alam ko po, kayo presidente ng Philippine Orchid Society. Bakit to parang kayo nagbuo rin ng isang event na tinatawag nating Pet Expo? Paano ho nagkakonek yun? Kami ho kasing maghahalaman ay mahilig din sa mga kahayupan. Alam mo, nag-aalaga kami ng dinidiligan namin yung mga bulaklak at pinapakain din namin ang mga kahayupan namin. Ito po bang event natin na ganito? Pag dinaraos natin ibon lang ba ang bida? Ano pa buo ba? Marami. May mga pagong, may mga aso, may mga manok, yung mga bantam chicken, ay ang gaganda nila. Mga exotic pets. Pero ipinaalaala ko lang sa mga nanonood na kailangan kung may exotic pets kayo ay kailangan meron kayong permit sa DENR. Ayan, nabanggit na nga po ni Ma'am Vanji. Yan po ang aming itatampok. Kaya ipagpatuloy lamang ang pagtutok. Makikita niyo yung mga pets na patok. At eto pa, yung mga dapat ninyong abangan sa umagang itong talaga namang para sa inyo lamang. Eto po, at tutukan. Mga ka-agri, sa linggong ito, kay raming maaani. Sino man ang nanonood, siguradong di mapapagod sa aming mga patok na handog. Baboy, paano ka ginawa? Dahil pagdating sa pag-aalaga, gusto kong i-level up na. Kaya naman Bantay Baboy, parating kasama, pati tatak Pigrolac all the way, kadamay sa pag-aalaga. Sa isang banda ng Quezon City Circle, ako ay napasyal, may mini pet expo na aking nadayo. Sa isang banda naman ay may bakahan, dami kong nalaman, unang parte pa lang yan. Sa Happy Pets, may pinuntahang event, bakunahang anti-rabies at may mini pet show pa. Lahat ng yan sa Agri TV. Hayop ang galing, Season 3 na! Umani ng kaalaman sa agrihan. Pumunta sa AgriLink, FoodLink, Aqualink sa Oktubre 9 hanggang 11 sa World Trade Center. This portion is brought to you by Univet. Magandang araw po sa mga hog racers dyan na gusto pang matuto ng tamang pamamaraan sa pagpapatakbo ng babuyan para lumaki ng maganda ang mga baboy na alaga at ang inyong negosyo ay tuluyang umasenso. Ugaliing subaybayan, level up ang babuyan. Hatid sa inyo ng U as in Univet at ng P as in Pigrolac. Talagang swak na swak kung pag-level up ang balat. Kaya eto na po ang unang bahagi. Bantay Baboy Tips, ipamamahagi.
Magandang araw po mga kapwa ko hog racers, Mang Ronnie po ulit at si Doc Francis. Kamusta po ang mga alaga nating baboy? Sana po ay malayo sila sa sakit. Hindi po kasi biro ang ginagawa nating pagbabantay sa ating mga baboy. Lagana po ang sakit at magastos po pag nagkasakit ang ating mga alaga. Mabuti na lang meron ang brand ng veterinary products na siguradong safe, maganda ang quality at abot kaya ang presyo. GenVet, mula sa iyo na ako. Sa GenVet, meron ng mas maasahang alternatibo sa mga gamot na sobrang mura nga, pero di naman tayo nakasigurado sa kalidad at safety nito. At saka Doc, lahat na kadalasang ginagamit ng mga hog racers ay meron sa GenVet, di ba? Tulad ng pamatay bulate. Madalas kasing problema ang mga bulate at parasites sa mga babuyan. Merong GenVet Ivermect. Ivermectin yan. Mabisang broad-spectrum dewormer laban sa parasite, mapalabas o mapaloob ng katawan ng ating mga alagang baboy. Isa pang gamot na kadalasang ginagamit ng mga hog racers ay antibiotic para sa pneumonia. Laganap na laganap daw kasi ang pneumonia sa mga baboyan sa buong bansa. Kaya hindi nawawala ng mga magbababoy na naghahanap ng gamot para sa pneumonia. Dok, di ba meron doon sa GenVet ito? Tylosin, merong GenVet Tylo, isang broad-spectrum na antibiotic na mabisa kontra pneumonia. Okay, karaniwan din ang paggamit ng mga gamot para sa panganganak ng inahin. Napakahalaga po niyan para sa maayos na paglabas at magandang kalusugan ng mga biik. Merong GenVetoxin o oxytocin, pantulong sa panganganak at sa mahinang paggagatas ng ating mga inahin. Ayos! Ito naman, araw-araw siguro ginagamit ito naman ng alaga ng baboy para makatulong sa maganda at malusog nilang paglaki, ang bitamina. Merong GenVet ADE, vitamin A, D at E para sa pangkahalatang pangkalusugan at mabilis na paglaki ng ating mga alagang baboy. Marami pang mga gamot ang GenVet at marami pang parating. Ang galing! Kumpleto ang GenVet! Kung anumang karaniwang gamot ang ginagamit ng isang mababoy, mayroon ng GenVet. O kaya mga kapwa hog racers, madali nyo nang mahanap at mabibili ang mga gamot na kailangan ng mga alaga nyo. GenVet, abot kaya ang presyo at sigurado kayo sa safety at quality kasi mula sa iyo na ako. Kapag nagkasakit ang ating mga alaga, sumasakit din ang ating bulsa. Kaya't napakagandang balita na mayroon na tayong gamot na maasahan sa presyong kaibigan. Level up ang pagbantay baboy, menos gastos. GenVet, maasahan, presyong kaibigan. This portion was brought to you by Univet. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pigrola. Tuloy po ang level up ang babuyan. Ikalawang bahagi naman, mga dagdag kalaman sa wastong pagpapakain sa mga alagang baboy natin. Halina't ating tangkilikin para sila'y lumaking okay na okay. Tatak Pigrolak all the way! Welcome back po mga kapwa hog racers sa ikalawang bahagi ng Level Up ang Babuyan. Pakain tips na po tayo kasama ko si Doc sa Tatak Pigrolak all the way. Napaka-importante po ng pakain, lalo na kung yung papakainin ay nagpapakain din. Ang tinutukoy ko po, yung inahin nagpapasuso. Pero bago natin isipin ang wastong pagpapakain sa mga nagpapasusong inahin, dapat siguraduhin natin may gana itong kumain. Matamlay kumain ang mga inahin kung kulang ang naiinom na tubig. At kailangan sapat rin ng tubig para sapat ang produksyon ng gatas ng inahin habang nagpapasuso. Di ba, Doc? Tama. Ang nipple drinker na nagpapasusong inahin ay dapat naglalabas ng 4 na litrong tubig kada minuto. Kung wala namang nipple drinker, dapat laging may sapat na malinis na tubig sa painuman. Ang nagpapasusong inahin ay kumukonsumo ng 8 hanggang 10 galon ng tubig kada araw. Okay, Doc. O kaya mga kapwa hog racers, siguraduhin natin sapat ang tubig ng ating mga inahin na nagpapasuso. Para sa pagkain naman, Tatak Pigrolak all the way. Bigyan ng Mama Pro Milk Maker. Tama. Sa araw ng panganganak, bigyan lang ng tubig. 1 kilo ng Mama Pro Milk Maker sa unang araw. 2 kilos sa ikalawang araw. 3 kilos sa ikatatlong araw. 4 na kilo sa ika-4 na araw. At 5 kilo sa ika-5 araw hanggang sa mawalay ang mga biik. Ang dahan-dahan na pagdami ng pagkain mula araw ng panganganak ay ginagawa
upang maiwasan ang biglaang pagdami ng gatas sa unang linggo ng panganganak na nagdudulot ng pagtigas ng suso at pagtatae ng mga biik. O yan mga kapwa ko ag-racers, para level up ang kalusugan at pangangatawan ng ating nagpapasusong inahin, bigyan ng sapat na tubig at Mama Pro Milk Maker. Tatak Pigrolac all the way! Basta tatak, Pigrolac, astig talaga yan. Mga eksperto sa AKUSA ang kapartner sa paggawa niyan. Pakinggan natin kung ano pang say ni Dr. Fioli from AKUSA. Mama Pro Milk Maker was designed with milk enhancers, which provide the sow the nutrients to produce plenty of milk, such as the right balance of amino acids in combination with the energy that's supplied to it. Also, it contains C factor, which is an ingredient that has been proven to reduce the ammonia concentration in facilities that are somewhat closed, like in lactating barns, where we have a little bit of closed doors and walls so that the piglets stay warm, and the ammonia tends to build up. And when we have high concentrations of ammonia, typically that causes lung issues for the sows. They have been developed as a program approach. So every single one isolated does not contain the right combination necessarily. It is a program approach, and they each provide to the pig the nutrients that it needs for specific phases, and they build on each other as a program. Sa aming babuyan, alam kong marami kayong nalaman na naman. Kita-kita na lamang po tayo hanggang sa susunod na yugto. Mas marami pang dagdag kaalaman sa Level Up ang Babuyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac. Tayo nang makaisa sa 2014 AgriLink FoodLink Aqualink sa October 9 to 11, 2014, World Trade Center, Pasay City. Magandang umaga pa mga ka-agri. Ito po si Charlie Cruz ng Candice Gin Game Farm. Ngayon may baka na rin. Marahil nagtataka kayo, no? Kasi medyo for quite a time, alam natin magmamanok yung Charlie Cruz. Bakit ba ako napasok dito sa baka? Alam nyo, napansin ko lang, lagi ako nagpupunta rito sa manukan. So, 3 to 4 times a week na andito ako. Then, nakita ko meron akong ibang part na hindi ko nagagamit. Sabi ko, kailangan ma-utilize ko to. Ngayon, I learned na yung baka matigas sa sakit. Kaya nga medyo mas less yung mortality. At higit sa lahat, libre yung pagkain na nakukuha lang natin sa paligid. Simple lang yung pagbabaka ko, katulad nung pagmamanok ko. Kumbaga sa hindi ko pinahihirap. So nag-consult ako ng maraming tao, sino makakatulong sa akin. Ngayon, isipin lang natin, pag magbabaka tayo, ang una natin siguruhin, may ipapakain ba tayo sa baka natin. Pag bibili mo yung pagkain ng baka mo, ay wala kang kikitain. Maski anong negosyo yan, anong aspeto yan, dapat magbasa ka. Ngayon, visit as many farms as you can. Ngayon, yung iba nagbabaka sa backyard, tanungin mo rin, tignan mo yung setup nila. Ako, simple lang. Ito, yung bakahan ko, pinaggamitan lahat ngayon, aayusin ko pa to, lalagyan ko pa to ng bubong, pero ang gagamitin ko, use tarpaulins lang. So, ganun lang kasimple yung pagbabaka ko, kasi ang kailangan lang naman nila yung shade pag umuulan. Ngayon, ako dito, nung ipinasok lang namin, kumuha lang ako ng permit sa barangay. Ilang ginawa ko, tapos, nung ibinyahe ko yung baka, may papeles lang binibigay na galing sa Bureau of Animal Industry sa kanilang lugar para certificate na kanila talaga yung baka. Yun lang yun, tapos inang hawak ko. Ngayon, pagbebenta ko, yun ang maibibigay ko rin sa bibili sa akin. So ngayon, I invest on good genetics ng baka. So, ang normal going price is around 130 pesos per kilo sa live weight. Diyan nagre-range. Kung halimbawa, yung binili mong baka is 200 kilos, so mga 26 mil yung halaga ng baka mo. Ang ideal kasi kung bibili ka ng bultuhan doon sa mga malalaking farms, I would say kasi ako ay strongly recommend sa farm. Kasi unang-una, sigurado tayo sa genetics.
Tapos yung mga bakuna nila, ayos. Ngayon, hindi rin sila yung kangain. Meron kasing baka nakatakot, baka yung napasma na ikasaguto. Meron ganun eh. Mas kanugay mo, ayaw nang tumaba. Ako, ang kwenta ko sa pagkain, dapat nasa 2 pesos lang ako per kilo eh. Nasa ganyan lang siya eh. Of course, ba't naman 2 pesos, binili mo ba yung damo? Pinuntahan ng tao natin yan eh. Kung ikaw man ang kumumpay dyan, may pagod ka rin, di ba? Ngayon, kung ikaw, halimbawa, sa kapitbahay mo, may nagtatanim ng mais, ayun, ayos. Di ba, makakuha mo na yun. Pero alam mo, kung isa lang ang baka mo, pamamalengke mo, idilat mo lang ang mata mo. I do think yung sa baka para maging good business, unang-una, the source ng pagkain mo. Ngayon, kung medyo maganda yung pagkain mo, libre mo, nahihingi, so easily siguro 8 to 10,000, meron ka matitiran sa isang baka. Kaya lang sabi, ang tagal naman niya, 1 taon mong aalagaan. Of course, halos ganun nga po yan. Kaya nga lang, you go by the numbers. Meron ka alagang 10, o di meron ka 100. Kasi sabi ko, pagpunta ko rito sa farm, ang gastos ko pareho rin naman eh. Hindi ba? So, palagay ko, mas magdalawampung balik ako, marikina to tanay, hindi ko makikita yung 120,000. Ang paniwala ko, gaano makaliit yung income na yun pag napagsama-sama mo. Sa akin kasi, start small, then grow big. Tignan mo muna. Maraming salamat po, mga ka-agri. Next week po, meron ako makakasama rito, isa namang animal nutritionist yun. Mas marami tayong matututunan. Ano nga ba yung baka? Ano pangailangan ng baka? Muli po, ito si Charlie Cruz para po sa Agrihan Tayo ng Agri TV. Sa isang mini pet expo, ako ay nadayo sa Quezon City Circle, sari-saring pet owners. Alagang pets, pina-contest. May mini exotic pets na napaka-cute. Sa aking paghawak, muntik pa akong makurot. Hanggang sa susunod na event, panghayupan ulit, mga ka-agri, kita-kits! Umani ng kaalaman sa agrihan. Pumunta sa AgriLink, FoodLink, Aqualink sa Oktubre 9 hanggang 11 sa World Trade Center. For the best in authentic Asian dining and catering needs, come to Divine's Grill Asian Cuisine located at Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil daily and complete your passion. I feel Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa.
This portion is brought to you by Happy Pets Frenzy Shampoo, the mild shampoo especially made for your pet. Good morning, I'm Doc Angela. Welcome to Happy Pets 101. Today, special edition po ng Happy Pets 101 ang ibibigay namin sa inyo. Dahil dumayo pa kami dito sa Binyan, Laguna upang masaksihan ang special na araw para sa mga pet lovers dyan. Ang observance of World Rabies Day, ang Dog Show Fun Match. At ang Happy Pets ay nakikisa on this celebration. Dahil nga ngayong buwan ay Anti-Rabies Month, isang special na selebrasyon ang ginanap sa Binyan, Laguna for responsible pet ownership and awareness para sa mga pet lovers. Aside from the video presentations para bigyang kaalaman ng mga tao, nagkaroon ng fun activities. May mini fashion show ang cute na mga dogs, photo booth para sa mga pet owners with their doggies. At mawawala ba naman ang mga freebies from our very own Happy Pets. Good morning! Kasama po natin ngayon si Doc Donovan V. Marceliana, Binyan City Veterinarian. Good morning po sa mga televiewers. Hi Doc, good morning. Doc, pwede po ba na niyong sabihin sa amin kung ano po yung advocacy ninyo? Bakit niyo po ginagawa yung ganitong klase ng event? Bali, ang objective nitong event na to, lalo today, World Rabies Day, September 28, is to promote awareness about this deadly disease, tong rabies. Para sa lahat, ang sakit pong rabies, wala pong gamot. Pero meron pong prevention sa pamamagitan ng pagpababakuna sa aso't pusa natin. Ngayon, 99% po ng human rabies cases, aso po ang pinakadahilan. So, napaka-importante na dapat nagbibigay po tayo ng anti-rabies para sa mga alaga nating aso. So, Doc, pwede niyo po bang sabihin sa amin ang importance ng pagbibigay ng anti-rabies? Ang importance ng rabies is basically to prevent the disease basically. So, paano yun? Sa pagpapabakuna ng aso natin at pati pusa, may rabies din po yan. At the same time, ini-educate din po natin ang mga dog owners at cat owners na to be a responsible pet owner. Kasi po, syempre, parte na ng pamilya yan, kaya dapat maalagaan natin ng tama. Kung mapapabayaan yan, dyan po yung nangyayaring mga asong gala, asong nasa kalsada. So, hindi lang po sa pagpapakuna, pero sa tamang pag-aalaga ng ating mga alagang aso at pusa. Dok, hindi po natin may iwasan na may mga asong napapabayaan or pinapabayaan. So, pagka halimbawang nakagat po ng aso ang tao, ano po ba ang dapat gawin or first aid na dapat nilang gawin? Ang first aid po niya, unang-una po, hugasan lang po ng tubig. Hayaan lang po ng 10 hanggang 15 minuto na tuloy-tuloy na buhusan ng tubig. Hindi po pipigain, kukudkurin, kung ano-ano po bayaan lang pong dumugo at buhusan ng tubig. Pag umabot na po tayo sa 10 minuto, pwede na pong sabunin yan. Pagkatapos lagyan ng iodine o yung betadine. So, nalaman po natin na hindi pwede or kung ano-ano dapat ang ginagawa natin. Yung iba po kasi nagbibigay ng bawang or ng kung ano-anong ginagawa sa sugat pag nakagat ng aso. Doc, para naman po sa precaution, ano po ang dapat natin gawin? Precaution, basically, ang precaution lang naman po pag nagbabakuna kami, ang unang-una po kailangan po healthy ang aso. So, considering po ang bakuna pong rabies is inactivated vaccine, so wala po siyang special precautions. Ang ruta lang ho naman ng pagtuturok niya kung hindi subcutaneous or intramuscular. Pero ideally po sa may batok o sa pagitan ng balikat ang pagbabakuna. Kung hindi kaya, pwede naman din sa pigi. Yan po, nalaman po natin ang mga dapat nating gawin pag tayo nakagat ng aso at dapat din natin gawin upang mapigilan at paglaganap ng rabies. Doc, maraming salamat po for inviting us dito po sa event ninyong Dog Show Fun Match. You're welcome po. Pero every year po, sineselebrate po namin itong every September. Kung ano po yung, kung tatama po sa petsa ng September 28 or malapit doon, sineselebrate po namin itong World Rabies Day to increase awareness and educate yung mga tao, lalo-lalo na sa sakit na rabies. Ayan, marami po tayo natutunan sa event na ito in the observance of World Rabies Day. Once again, I'm Doc Angela of Happy Pets 101. This portion was brought to you by Happy Pets Cuddly Pet Cologne, leaving your pet smelling clean and fresh. Ang taong naglalakad ng matulin, pag nadapa, bato
ang sisisihin. Bato-bato sa langit ang tamaan ay hindi nakailag at sana po ay tinamaan kong muli ang inyong mga ngiti at ang lungkot ninyo ay napawi. Bagamat ang ating kalahating oras ay napakadali. Pero nandito man tayo sa dulong bahagi, alam ko pong nabigay kong impormasyong inaasahan ninyong lagi. Kaya po every Sunday, tutok lamang sa amin for free. Dito lamang mga ka-Agri sa Agri TV Season 3. Makata would like to thank the following: Headway Vera Salon, Glitter Photo Court, Dentista Ko at Robinson's Place Malolos, My Philippines, available at all Cultura outlets, and Divine's Grill Asian Cuisine.